At sa ating happy weekend, nagpatalbugan ang iba't ibang grupo sa Grand Street Dance Parade ng Panagbanga Festival. Nasa frontline ng balitang yan, si Laila Pangilinan. Simula pa lang ng Panagbanga Grand Street Dance Parade sa Session Road kaninang umaga. Kabog na agad ang tugtugan session ng Philippine Military Academy Band. Hindi naman nagpakabog ang 6 na grupong kalahok sa drum and lyre competition. Todo indak at tugtog sila habang nakasuot ng iba't ibang costume na giant bulaklak, paru-paro at mga fairy. Meron ding mga nakatradisyonal na kasuotan ng mga taga-Cordillera. Humataw rin ang mga kalahok sa festival dance category. Itinampok naman dito ng bawat grupo ang mga ipinagmamalaki ng iba't ibang probinsya sa bansa. Gaya na lang ng Bani Pakwan Festival ng Pangasinan, Tribo Rizal ng Kalinga, at ang Gulayan Festival ng Nueva Ecija. Sa galing ng mga kalahok, sold na sold ang mga turista na napapapalakpak pa sa saya. Hindi naman naiwasang magkaaberya, lalo't may ilang kalahok sa dance parade na nahilo at hinimatay. Umabot kasi sa 24 degrees Celsius ang temperatura sa Baguio City bandang alas 10 ng umaga. Agad naman silang nabigyan ng first aid. Sa kabila niyan, nagpatuloy ang kasiyahan at kompetisyon. Naiuwi ng Lukban Elementary School ang grand prize na 150,000 pesos sa drum and lyre competition. Habang humakot naman ng 3 special awards at cash prize na 200,000 pesos ang Tribo Rizal ng Kalinga bilang overall champion sa festival dance category. Lahat ng kalahok nag-uwi ng 50,000 pesos na consolation prizes. Hindi na masama. Consolation prize, manalo matalo, may 50,000 Kaya pesos nga ka. eh. Kaya rin naman ganyang kabongga yung pagse-celebrate. Oo, Kasi actually, nakakadagdag pa. Nakakatuwa na din kasi pag-ano. after the longest time na dahil nga sa pandemya, talagang natigil yung celebration ng Panagbanga. So nakakatuwa na bumabalik na talaga yung sigla sa mga ganyang klase ng festivals. Yun nga lang, matindi din yung traffic. Siyempre. Oo, yan talaga pag sa Baguio. Oo, pag mga ganitong festival. Muli, maraming salamat sa ulat na yan, Laila Pangilinan. Okay, pero ngayon subukan natin, mukhang makakasama na natin live si Laila Pangilinan. Ayan. Laila, kamusta ang sitwasyon dyan? Gaan, mataas pa rin ba ang energy dyan sa Baguio? Mataas pa rin ang energy level ko at saka tinaas ko yung kilikili ko para yung signal talaga kumapit, Jess and Nikki. Eto na nga, no, paalala sa mga aakyat pa lang sa Baguio City, bukas 1 a.m. pa lang sarado na ang ruta na dadaanan ng 33 floral floats. Eto na ang pinakang marami by far ng ating Panagbanga Festival. So mula yan sa kahabaan ng Session Road, pababayan dito sa Burnham Park hanggang sa Melvin Jones Football Field. Magbubukas yan 3 p.m. bukas ng hapon etong ruta, no? So yan yung isa sa mga aabangan natin bukas at ikikwento ko rin sa inyo ng live. At eto pa, dahil nga Panagbanga Festival, tingnan nyo naman, may sunflower edition na ang mga nauusong BB clips dito sa Baguio City. So yun muna ang pinakahuli, Jess and Nikki. I'll see you tomorrow! Pero ito, Laila, kamustahin muna namin. Gaano namang katindi kaya yung traffic dyan sa Baguio? Okay, so yung traffic ngayon sa Baguio City, tama naman yung sinabi mo, no? Kapag talaga merong okasyon dito, matindi ang traffic. Kaya nga, pinapaalala lagi ng pamuluan ng Panagbanga Festival o ng Baguio Flower Festival Foundation Incorporated, i-enjoy natin yung weather na 18-19 degrees sa umaga at maglakad na lang tayo. That way, hindi pa tayo mahihirapan sa traffic at paghahanap ng parking. Maganda naman talaga ang panahon ngayon dito sa Baguio City. Napaka
napakang sunny pero chill na chill. Kaya chill na chill din at hindi iinit ang ulo mo pag naglalakad at gumagala ka dito ngayon sa City of Pines. Sige, Laila, hindi ka na namin pipigilang enjoyin din ang lamig dyan sa Baguio. Maraming salamat, Laila Pangilinan. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at